أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paggunita sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakahalaga. Pag-alala, pagpuri, pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay isang napakahalaga sa isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Koneksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa atin na alalahanin at gunutain natin siya. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Ya ayyuhalladina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihu bukratan wa asila. Sinabi ng Allah, O mga yaong sumasampalataya, alalahanin ninyo ang Allah ng maraming pag-alaala at luwalhatiin ninyo siya sa umaga at hapon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kinakailangan na walang pakundangan. Walang pakundangan ang paggunita ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na nananampalataya sa Kanya na ang Kanyang dila ay laging umaalala sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung nigunita niya, dapit hapon, basa ang dila sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inulat ni Muad bin Jabal radiyallahu anhu, kala sa'altu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay a'mal ahabbu ila Allah ta'ala, kala an tamuta lisanuka ratbun min dhikrillah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Muad bin Jabal, kalugdan nawa siya ng Allah. Sabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala na aking tinanong ang mensahero ng Allah tungkol sa mga gawain na pinakamamahal kay Allah. Kanyang sinabi na mamamatay ka habang ang iyong dila ay basa sa pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isinalaysay ni Tabarani at ginawang Hasan ni Albani. Mga kapatid, utos ng Allah ay dahil ito ay maging proteksyon natin sa shirk at kufur. Pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil masyadong mapanganib ang shirk na kung saan ito ay walang kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Inna Allaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha wa may yusrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, katotohanan, hindi mapapatawad ng Allah ang nagpapatambal sa Kanya at pinapatawad ang anumang bukod rito para sa sino mang Kanyang nanaisin, at ang sino mang nagtambal sa Allah ay talagang naligaw na napakalayong pagkaligaw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na gusto ng Allah na mamatay tayo sa tauhid, na kung saan inulat ni Muad bin Jabal radiyallahu anhu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Inulat ni Muad bin Jabal radiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino mang kanyang huling salita ay ang walang Diyos maliban kay Allah, makakapasok siya sa paraiso. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Pag-alala, paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa huli ng ating buhay, na kung saan ito ay isang pinakamainam na kamatayan, na kung saan isa sa mga magandang kamatayan, na ang huling kataga na lalabas sa bunganga ng alipin ng Allah ay ang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, na kung sino man ang makapagsabi nito na bukal sa kanyang kalooban, na huli ng kanyang hininga ay makakapasok sa paraiso, ginarantihan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagpapalain ka ng Allah ng magandang pagtatapos dito sa mundo, paggunita, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mali ang magsabi sa parang ng tabi-tabi. Kaya dito mga kapatid, sinabi ng Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, at katotohanan, merong mga kalalakihan mula sa mga tao na nagpapakupkup sa mga kalalakihan mula sa mga engkanto, kaya't sila ay dinadagdagan nila ang kanilang mga kasalanan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, isang napakalaking kasalanan ang pagsabi ng
tabi-tabi po na kung saan ang mga tao pagdadaan sila sa silong ng mga kakahuyan o merong mga punso na kung sila ay nagpapakupkup sa mga ganito. Hindi sila nagpapakupkup sa Allah bago sinasabi na tabi-tabi po. So ito ay isang napakalaking kasalanan. Hindi sila nagpakupkup sa Allah bagkus sila ay nagpakupkup sa mga engkanto. Mga kapatid sa pananampalataya, gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpakupkup tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit anong kalagayan ay dapat alalahanin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah sa banal na Quran? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayati li ulil albab alladina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina adhaban nar. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, sa katunayan sa paglikha ng mga langit at lupa at sa pagkakaiba ng gabi at araw ay talagang mga tanda para sa mga merong pag-unawa, mga yaong inaalala ang Allah habang nakatayo at nakaupo at nasa kanilang mga tagliran at nagmumuni-muni sa pagkalikha ng mga langit at lupa. Aming Panginoon, hindi mo po ito nilikha na walang saysay, kaya kaluwalhatian sa iyo at sa kailigtas mo po kami sa kaparusahan ng apoy. Mga kapatid sa pananampalataya, kahit anong kalagayan natin, anong sitwasyon natin, anong katayuan natin sa lipunan, abalaman tayo sa lahat ng bagay, ngunit kinakailangan kahit ano ang ating kalagayan ay huwag nating kakaligtaan ang gunitain ng Allah, alalahanin ng Allah, sambahin ang Allah sapagkat ito ang pinakamaimportante sa buong buhay natin, pinakamahalaga sapagkat ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gunitain, alalahanin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-alala, paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala ay proteksyon sa apoy ng impyerno. Mga kapatid sa pananampalataya, sinabi ng Allah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur wal ladina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nur ilad dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sinabi ng Allah, si Allah ang tagapangalaga ng mga yaong naniniwala na magpapalabas sa kanila mula sa mga kadiliman tungo sa kaliwanagan, at ang mga yaong tumakwil, ang kanilang mga tagapangalaga ay ang tagut, Diyos-Diyosan na magpapalabas sa kanila mula sa kaliwanagan tungo sa mga kadiliman, sa mga katuwid sila ang mga makakasama sa apoy na kung saan doon na sila magpakailanman. Mga kapatid sa pananampalataya, kaya huwag nating kaligtaan ang paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ayaw nating maparusahan tayo sa naglalagablab na apoy ng impyerno, magpakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala, alalahanin ng Allah, gunitain ng Allah, sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din mga kapatid sa pananampalataya, mag-ingat sa pangangutya, magpigil sa pangungutya sa iba. Kaya ito ay isang napakalaking kasalanan. Huwag tayong mangutya, huwag tayong mangasar na kung saan lalong-lalo na sa ating relihiyong Islam. Sinabi nga ng Allah sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa an yakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub pa ulaika humud dalimun. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, o mga yaong sumasampalataya, huwag lalaitin ng isang pangkat ang iba pang pangkat, marahil sila ay naging mas mainam pa kaysa sa kanila, at gayon din ang mga kababaihan sa iba pang mga pangkat mga kabaihan, marahil sila ay magiging mas mainam pa kaysa sa kanila. At huwag mangutya ng inyong kapwa at huwag magtawagan sa bawat isa ng mga palayaw, napakasama kaya ng katawagang pagsuway matapos ng paniniwala. At ang sino mang hindi nagbalik loob, kung gayon sa makatuwid sila ay mga mapangapi. Mga kapatid sa pananampalataya, la tanabasu bil alqab. Sinabi ng Allah, huwag tayong mag-alyas, bigyan ng alyas ang tao sa katawagang ayaw niya, sapagkat kaparusahan sa impyerno ang taong ganito. Mga kapatid sa pananampalataya, pag-isipan natin ang lahat ng mga kataga na lumalabas sa atin, mangilag tayo mga kapatid sa pananampalataya
pananampalataya sapagkat ito'y napaka-importante ng kabutihan pagdating sa kabilang buhay. May paraiso na kung saan sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mananampalataya, sumusukong mga kababaihan, masunuring kababaihan at kalalakihan na nananalig sa Allah, matapatin na makalakihan ng kababaihan, nagtitmatiisin at mapagpakumbabang kababaihan at kalalakihan. Sinabi ng Allah, sila'y mananampalataya. Anong sabi ng Allah sa banal na Quran? Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafidina furujahum wal hafidati والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sinabi ng Allah sa Quran, sa katunayan ang mga Muslim, sumusukong lalaki at babae at mga mananampalatayang lalaki at babae at mga masunuring lalaki at babae at mga matatapating lalaki at babae at matitiising lalaki at babae at mga mapagpakumbabang lalaki at babae at mga mapagkawang gawang lalaki at babae at mga mapag-ayunong lalaki at babae at mga lalaking mapag-ingat sa kanilang mga ari at gayon din ang mga pag-ingat na babae at mga umaalalang lalaki ng madalas sa Allah at mga umaalalang babae kaysa ay pinahanda ng Allah para sa kanilang kapatawaran at matinding gantimpala. Mga kapatid sa pananampalataya, kahit gaano kadami ang ating nagawang kasalanan, pagkukulang sa Allah ay mapupunan nito kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mabubuhay ang puso o mamamatay sapagkat ito ang koneksyon ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dakilang tagapaglikha, pagdakila, paggunita, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inulat niya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, matalul ladina yadkuru rabbahu wal ladina la yadkuru matalul hayyun wal mayt. Sinabi ng propeta, katulad ng yaong umaalala sa kanyang Panginoon at ng yaong hindi umaalala ay parang buhay at patay. Isinalaysay ni Bukhari. Pagdakila, paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala, napapaluha ang mga mata ng mananampalataya na inulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, 7 katao kung saan nililiman sila ng Allah sa kanyang lilim, sab'atu yudilluhumullahu ta'ala yawma la dilla illa dillahu, sa araw ng walang lilim maliban sa kanyang lilim. 7 klaseng tao ang palililimin ng Allah sa kanyang lilim na walang ibang lilim kundi ang kanyang lilim, ang makatarungang pinuno at isang binata na lumaki sa pagsamba sa kanyang Panginoon at isang lalaki na ang kanyang puso ay nakakabit, nakakoneksyon sa mga masjid at 2 lalaki na nagmamahalan kay Allah habang magkasama silang dalawa para sa kanya at naghihiwalay para sa kanya at isang lalaki na inakit ng isang babae na may posisyon at kagandahan at sa kanyang sinabi, katotohanan ako ay natatakot sa Allah at isang lalaki nagkawang gawa na itinago hanggat sa hindi malalaman ng kaliwa kung ano ang binigay ng kanyang kanan at isang lalaki na inaalala si Allah na nag-iisa at saka tumulo ang kanyang mata. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Paggunita, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala na tinuran ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong gantimpalang napakainam pagdating ng araw ng paghukom. Mapapalilim ng Allah, palililimin ng Allah ang isang alipin sa kanyang lilim na walang ibang lilim kundi ang kanyang lilim, kaligtasan sa apoy ng impyerno. Ang paggunita, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inulat ni Abu Darda radiyallahu anhu na qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiakum bi khairil a'mal wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqud dahab wal waraq wa khairul lahum min an talqaw aduwakum patadribuhu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala
kala dikrullahi ta'ala, pakala Muad bin Jabal radiyallahu anhu, ma syai'un anja min adabillah min dikrillah. Inulat ni Abu Dhar radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ko ba kayo babalitaan ng mas mainam na mga gawain ninyo at ang pinakadalisay sa inyong ari-arian at pinakaangat sa inyong mga baitang at mas mainam para sa inyo kaysa paggugol ng ginto at pilak at mas mainam para sa inyo kaysa haharap sa inyong kaaway at sa hahampasin ng kanilang mga leeg at hahampasin na rin kayo sa inyong mga leeg. Kanilang sinabi, opo. Kanyang sinabi, pag-alaala kay Allah. Saka sinabi ni Muad bin Jabal radiyallahu anhu, walang bagay na higit na makakaligtas sa kaparusahan ni Allah kaysa pag-alala kay Allah. Isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Pag-alala sa Allah, paggunita sa Allah, kaligtasan sa apoy ng impyerno, kaligtasan sa kaparusahan ng Allah, kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mamahalin ka lalo ng Allah kung inaalala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na inulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, pararangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang alipin. Inulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu na sinabi ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Ang sino man nagtanggal sa isang mananampalataya mula sa mga kagipitan ng mundo, tatanggalin rin ng Allah sa kanya ang isa sa mga kagipitan ng araw ng pagkabangon. At ang sino mang nagpagaan sa isang nahihirapan, pagagaanin rin ng Allah sa kanya ang mundo at ang kabilang buhay. At ang sino mang nagtakip sa kamalian ng isang Muslim, tatakpan na rin siya ng Allah sa mundo at sa kabilang buhay. At si Allah ay nasa tulong sa alipin kung ang alipin ay nasa tulong rin ng kanyang kapatid. At ang sino mang tumahak ng landas para maghanap ng kaalaman, padadaliin ng Allah sa kanya ang landas tungo sa paraiso. At walang pagtitipon ng mga tao isa sa mga bahay ni Allah habang binabasa ang aklat ng Allah. Pinag-aaralan nila ito maliban na bumababa sa kanila ang katiwasayan at babalutan sila ng habag at tatakpan sila ng mga anghel at babanggitin sila ng Allah sa sino mang nandun sa kanya. At ang sino mang bumagal ang kanyang mga gawain ay hindi pabibilisin ng kanyang lahi. Isinalaysay ni Muslim. Mga kapatid sa pananampalataya, karangalan ng isang alipin sa Allah subhanahu wa ta'ala, pararangalan ng Allah ang alipin na maalala sa kanya, dumadakila sa kanya, sumasamba sa Allah, pagbanggit ng walang kapangyarihan at walang lakas maliban kay Allah, la hawla wala quwwata illa billah, na inulat ni Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, nakipagdigma ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Khaybar, o kanyang sinabi, nang patungo ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinanaw ng mga tao ang lambak at saka tinaasan nila ang kanilang mga boses sa pagbanggit ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kaya sinabi ng mensahero ng Allah, hinaan ninyo ang inyong mga boses sapagkat sa katotohanan kayo ay hindi nananalangin sa bingi at sa wala. Katotohanan kayo ay nananalangin na nakakarinig na malapit habang sila sa inyong kasama. At ako ay nasa likod ng mensahero ng Allah, kaya't narinig niya ako habang nagsabi, La hawla wala quwwata illa billah. Kaya't kanyang sinabi sa akin, O Abdullah bin Qais, aking sinabi, nasa pagtugon sa iyo o mensahero ng Allah. Kanyang sinabi, hindi ba kita gagabayan sa salita na isa sa mga kayamanan ng paraiso? Aking sinabi, opo, o mensahero ng Allah, ang aking ama at ina isakripisyo para sa iyo. Sinabi niya, la hawla wala quwwata illa billah. Isinalaysay ni Bukhari. Mga kapatid sa panampalataya, katagang napakahalaga, katagang may kabigatan, pag-alala sa Allah at paghikayat sa pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, proteksyon kahit saan ka man naroon, sa pagkain, sa kagamitan at saan man. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Jabir radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag sumapit ang gabi o gabi, tumakip ang gabi, kung gayon ay pigilan ang inyong mga anak dahil ang mga diablo ay kumakalat sa oras na yon. Kaya kapag lumipas ang isang oras ng hapunan ay pakawalan sila at isara ang inyong pinto at banggitin ang pangalan ng Allah at patayin ang inyong lampara at banggitin ang pangalan ng Allah at isara ang inyong inumin at banggitin ang pangalan ng Allah at takpan ang inyong sisidlan at banggitin ang pangalan ng Allah kahit na maglagay ka ng anong bagay roon. Isinalaysay ni Bukhari. Mga kapatid
kapatid sa pananampalataya, napakahalaga ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Abdullah bin Yasar radiyallahu anhu, ja'a al-arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ayyun nas khair faqala tuba liman tala umruhu wa hasana amaluhu. Qala ya Rasulullah ayy amal afdal? Qala an tufarrika ad-dunya wa lisanuka ratbun min dhikrillah. Rawahu Tirmidhi, sahahu Albani. Inulat ni Abdullah bin Busr radiyallahu anhu na siya merong dumating na badu na Arabo sa propeta sallallahu alaihi wasallam, saka nagsabi, ano pong tao ang pinakamabuti? Kanyang sinabi, napakabuti para sa asinamang humaba ang kanyang edad habang bumubuti ang kanyang gawa. Sinabi niya, o mensahero ng Allah, ano pong mga gawain ang pinakamainam? Kanyang sinabi, na iiwanan mo ang mundo habang ang iyong dila ay basang-basa sa pagbanggit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Mga kapatid sa pananampalataya, na dito makita natin ang kahalagahan ng paggunita, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sinasama sa panalangin. Sinabi nga ng Allah sa banal na Quran, qala rabbana dalamna anfusana wa in lam tagfir lana wa tarhamna latakunanna minal khasirin. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, silang dalawa ay nagsabi, o aming Panginoon, inapi namin ang aming mga sarili, at kung hindi mo po kami patatawarin at kaawaan, talagang kami nga ay nagiging kabilang sa mga talunan. Mga kapatid sa pananampalataya, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pagpaparamdam sa Allah, na kung saan paggunita, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalataya, pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang dikir ay pagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nga ng Allah sa banal na Quran, padkuruni adkurakum washkuruli wala takfurun. Sinabi ng Allah, kaya't alalahanin ninyo ako upang aalalahanin ko rin kayo at magpasalamat kayo para sa akin, at huwag ninyo akong itakwil. Mga kapatid sa pananampalataya, huwag nating itakwil ang Allah, huwag nating tambalan, alalahanin ang Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng propeta na inulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, yaqulullahu ta'ala, ana inda dhanni abdi bih wa ana ma'ahu idha dakarani fa in dakarani fi nafsi dakartuhu fi nafsi wa in dakarani fi mala'in dakartuhu fi mala'in khairum minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi diraan wa in taqarraba ilayya diraan taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari wa Muslim. Inulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ako ay batay sa palagay ng aking alipin tungkol sa akin, at ako ang kanyang kasama kapag inaalala niya ako, at kapag inaalala niya ako sa kanyang sarili, aalalahanin ko rin siya sa aking sarili, at kapag inaalala niya ako sa kapulungan, aalalahanin ko rin siya sa isang kapulungan na mas mainam pa kaysa sa kanila, at kung lumapit siya sa akin ng isang dangkal, lalapit rin ako sa kanya ng isang bisig, at kapag lumapit siya sa akin ng isang bisig, lalapit rin ako sa kanya ng isang lipa, at kapag lumapit siya sa akin na lumalakad, lalapit rin ako sa kanya na tumatakbo. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pag-iwan ng musabbiha ay mas mainam, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito mga kapatid sa pananampalataya, inulat ni Abdullah bin Amr radiyallahu anhu na aking nakita ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala yaqidu tasbihan faqala ibnu Qudama biyamini, na kanyang kanang kamay, o kung saan nagbibilang at paglulahati tasbih sa kanyang kanang kamay. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Mga kapatid sa pananampalataya, paggunita, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala na siyang dahilan kalugdan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.